Napatakbo ang mga bata at ilan pang residente nang magkaroon ng pagsabog sa barangay NBBS, dagat-dagatan sa Navotas. Ang pagsabog galing sa maliit na lutuan na may LPG. 6 ang sugatan, kabilang ang 5 nagpapagaling pa sa ospital dahil sa mga lapnos. Kwento ng isang kaanak ng mga biktima, posibleng sumingaw ang ikalawang kalan nila na katabi ng unang kalan kung saan may nakasalang ng mga panindang mais. Dahil sa pagsabog, nasira ang ilang bahay sa lugar at nadamay ang isang motorsiklo. Para makaiwas sa ganyang insidente, narito ang ilang safety tips mula sa Bureau of Fire Protection. Ilagay ang tangke ng LPG sa well-ventilated na lugar. Panatiling nakatayo ang posisyon nito at huwag itagilid o alugin para masaid ang natitirang LPG. Ugaliin ang pag-check kung may leak ang tangke gamit ang tubig na may sabon. Kung gagamit ng lighter o posporo para sindihan ang kalan, sindihan muna ang mga ito bago pihitin ang stove. Inirekomenda rin ng BFP na isara muna ang valve ng LPG tank bago patayin ang kalan. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Sugatan ang isang basurera sa gitna ho ng paghahakot ng basura sa Lipa, Batangas. Chris, anong nangyari? Connie, naipit ang isang kamay ng basurera sa rear hopper o lagayan ng basura sa likod ng garbage truck. Ayon sa uploader ng video, naipit ang kamay ng babae habang nagkakarga ng basura sa likod ng truck. Hindi raw yan napansin ng controller ng truck dahil nakapwesto siya sa unahan ng truck. Sabi pa ng uploader, gumamit ng bakal para maalis sa pagkakaipit ang kamay ng babae. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin sa ospital ang babae at nakatakdang operahan. Wala pang pahayag ang kontraktor ng garbage truck. 3 estudyante naman ang sugatan ng mabagsakan ng lead wall sa Naga, Camarines Sur. Yan ay habang nagsasagawa ng programa sa Naga Metropolitan Cathedral para sa pagunita ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon. Ayon sa medical responder, lumakas ang hangin sa lugar kaya bumagsak ang lead wall. Nilapatan ng paunang lunas ang 3 at dinala sa ospital. Inimbestigahan pa ng mga otoridad kung may naging kapabayaan sa pagkakabit ng lead wall. Web's latest mga mare at pare, over the moon ang feels ni The Clash 2025 runner-up Arabel de la Cruz after maging grand champion sa The World Cup 2026 sa South Korea. Chika sa inyong mare ni Arabel, life-changing ang pagkapanalo niya sa International Singing Contest. Maraming opportunities ang nagbukas para sa kanya. Pinaghahandaan ni Arabel ang release ng sariling single at hoping na magkaroon siya ng concert this year. Ongoing ang preparation ni Arabel sa Asian Tour kasama ang iba pang World Cup finalists. And speaking of World Cup, excited na si Arabel na maipalabas ito sa GMA soon. Pag-amin din ng Sparkle singer, nagbalik ang kanyang self-confidence matapos manalo sa World Cup. Pag uwi dito, iba yung pakiramdam na welcome ka, hindi lang as grand finalist or isa sa mga nag-represent sa Philippines, kundi tayo yung nag-title, yung matawag ka na champion, iba yung pakiramdam nun. Samantala, kinekwestiyon ng ilang idinadawit ang timing ng paglabas ng alegasyon ng mga nagpakilalang dati umanong tauhan ni dating Congressman Zaldico. Kaugnay po yan sa pag-deliver ng mali-maletang pera sa iba't ibang politiko at personalidad. Tinawag naman niya ng Malacanang na lousy script. Balitang hatid ni Joseph Morong. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Kanya nilarawan ng Malacanang ang mga aligasyon ng 18 dati umanong military personnel na ipinisinta sa media ni Atty. Levito Baligod. Sabi nila naghatid daw sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad at politiko kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Pero tanong ng palasyo kay Baligod, So sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe hindi kayo magugulat
same people. Sa pahayag ng Philippine Navy, sinabi nitong 4 sa mga iprinisintang individual ay hindi naging miyembro ng Navy o ng Marines. Karamihan din daw sa kanila ay dishonorably discharged pero ang iba naman ay nakapagretiro in good standing. Si Senador Antonio Trillanes IV maring itinanggi na tumanggap siya ng 2 milyong dolyar o anumang halaga mula kay dating Congressman Saldico para sa investigasyon ng ICC o anumang dahilan. Pagtatangka lamang daw ito para i-discredit ang ICC proceedings. Maghahain daw siya ng cyber libel cases laban kina Baligod, Mike Defensor, sa 18 dating sundalo at lahat na nagpapakalat at kaugnay naman sa kung inutusan niya kung sino man para kontakin ng mga police official at politiko para ma-interview ng ICC. Ani Trillanes, ano raw ang mali roon? Sabi naman ni dating PNP Chief at ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na ayon sa mga ex-marine ay kasama umano sa mga pulong ng mga ICC investigator. Nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate. Sabi naman ni Congressman Leila de Lima, tingnan na lamang daw ang timing na natapat sa confirmation of charges ng dating Pangulo at impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag niyan cheap at katawa-tawa ang paglutang ng mga aligasyon na panglihisan niya sa totoong issue. Reaksyon naman ng ilan pang mambabatas na nabanggit kaugnay sa issue. It's all BS. Unassigned nga eh. Those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Nilulutawag sa mga ganyan. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong mali. Timing din ang kwestiyon ni Manila Representative Joel Chua na chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Isa rin yan sa mga ipinagtataka ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Dagdag ni Lacson, dapat i-evaluate muna ang kredibilidad ng impormasyon ng mga ex-military personnel. May mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So sobra yung computation. Sobra computation. Sumulat na rin daw si Lacson sa Philippine Navy, Army at LTO para alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. Pagkatapos ng verification, pwede raw paharapin sa Senado ang mga ito. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang nabanggit. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi rin po ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang aligasyon ng grupo. Sabi ni Año, hindi siya kailanman dumalo sa isang pulong kasama si dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at ML Party List Representative Leila de Lima. Wala raw itong katotohanan at gawa-gawa lang. Handa raw ang kanyang legal team na gawin ang mga angkop na hakbang kasunod nito. Iimbestigahan din daw nila ang anyay malisyosong stunt na ito na itinaon sa mga pagdinig sa International Criminal Court, pati sa EDSA People Power Revolution Anniversary. Nagbigay na rin ng komento ang International Criminal Court kaugnay sa aligasyon ni Atty. Levito Baligod at 18 dati umanong tauhan ni Zaldico. Sabi ng ICC, ang mga aktibidad ng Office of the Prosecutor ay pinupondohan ng budget ng korte na inaaprubahan ng ICC Assembly of State Parties. Ginagawa raw ang mga investigasyon ng transparent at naaayon sa ICC Financial Rules and Regulations. Hindi raw nagkokomento ang ICC kaugnay sa kanilang mga operasyon na may kinalaman sa mga gumugulong na investigasyon at prosekusyon bilang bahagi ng kanilang pulisiya.